Hanggang kailan ho ba ang... Ilang linggo na lang kayo. Parang ilang araw na lang ata, di ba? Hindi, ba't sa akin mo tinatanong? Ikaw ba naniniwala magpapatawag pa yan? hindi, parang hindi na nga ata eh. Feeling ko wala na eh. Isip-isipin mo naman, bago raw siya magpatawag ng panibagong hearing, kailangan pumirma kami. Paano ka pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Yun ang problema eh. So, ginagawa niya ngayon, binablockmail niya kami. Nako. Tama ba yun? Parang isang empleyado. Halimbawa dito sa harap ko. Opo, Hindi ba, bago siya nakuha ang cameraman? Napatingin nga ako, talaga gwapo eh. Hindi ba naman gwapo Oo, yan? nga Oh. po, gwapo. Alam niya yung tungkulin niya, di ba? Eh, siyempre po. Kaya sa kinuha, dahil una, competent. Siyempre Yung po. trabaho, kaya niyang gawin. Kaya meron silang kontrata ng ating istasyon. Yes po. Okay. So, ito yung trabaho mo. Ang istasyon naman, ito ang kanyang obligasyon sa kanya. Siyempre po. Pwede ba niya sabihin nga isang araw, Sir Jen, hindi mo na ako makakapasok ngayon. Opo. Bakit naman? Basta ayaw ko. Kung gusto mo akong pumasok ngayon bilang cameraman, pautangin mo muna ako. Tama ba yun? Ba't ba ko bibigyan ng kondisyon? Mali Gano'n yun. ang ginawa niya. Bago ko ipagpatuloy ang aking gawain, sabi niya. Pirmahan niyo muna na ito. ibig sabihin, dinggin natin ang mararaming tao para makumpleto natin ang report na to. Oo. Pumirma muna kayo. Bakit ka magbibigay ng kondisyon, Jen? Nelson. Tingnan mo. Tama ba yun? Kaya tingin ko, wala na siyang balak magpatawag ng kahit anong klaseng pagdinig. Nung nakaraan nga, nasabik ako kasi sabi, patatawag na yung Chavit Singson, di ba? Parang A14, di ba? Pagdating nung pecha na, bago yun pala. Oo, naawa nga ako kay Gov Singson, nalin lang na naman niya. Ganun ba? April 14 ang nakalagay. Kasi pinuntahan pa niya sa opisina si Senator Ping, di ba? Pati nga ako, binigyan niya ng kopya doon sa sulat. Kaya alam ko ito eh. Oo. Binigyan ako ng sulat. Sinulatan niya si Ping at si Senate President Soto Opo. at ako para ipaalam niya na siya ay gustong tumistigo. O ngayon, si Ping naman, kagaya na sinasabi ko, ayoko na siyang tawagin na senador. Ha? Si Ping naman, pinagbigyan siya. Sabi niya, okay, sa April 14, ikaw ay aming inimbitahan. Ngayon, binibigyan kita hanggang April 7 para mag-submit ka ng sworn statement at iba pang mga dokumento kaugnay nito. Opo. Binibigyan kita hanggang alas 5 ng hapon ng April 7 na isubmit mo. So, yung governor naman, alam niya na sa umaga siguro, wala pa namang kasi hanggang 5 o'clock naman. 5 o'clock ng hapon. Nananghali yata siya sa Manila Yacht Club. Hindi ba lapit na? Malapit, kaya Opo. nandun siya. Ngayon, nung malapit na siyang matapos, Opo. tinawagan daw siya. Oo. Nabalitaan ko na, tinawagan daw siya nung isa sa kanyang mga staff sa bahay. Sir, wag na po kayong tumuloy. Sabi, Nako. bakit? May na-receive po kami ng email, 9:15 yata ng umaga, nung araw na yon, Oho. na ipinagpapaliban muna until further notice. Nako. Oo. So, ang masakit pa nito, ang ginamit sa isang dahilan pa kung ba't niya kinancel dahil hindi pa raw nagbibigay ng Wala sworn pang sworn statement si Governor Chavit. Chavit. Opo. Oo. Uy, nabuisit yung tao. Ikaw ba hindi ka mabubuisit sa ganong klaseng? Sino ngayon ang wala sa hulog? Oo nga. Sino wala sa hulog? Alas 5, yung tao nandun na sa Manila Yacht Club. Pagkatapos makapananghalian, pupunta at ibibigay yung kanyang sworn statement. Yung pa yung ginamit mo sa dahilan. Kaya mo kinancel. Nako. So, ay tanong ko, sinasagot ko lang yung tanong mo kung may balak pa talaga magpahiring ito. Nako. Mukhang... Sana magpahiring ka, pero ang kaunahan mong hiringan, yung ihamon ko sa'yo, tawagin mo si Adrian Bersamin, tawagin mo si Lian, Congressman Opo. Lian, Oho. at pagkatapos tawagin mo yung Jojo Cadiz. Jojo Cadiz, Oho. at tanggapin mo yung apostilled na statement ni Saldico, mag-zoom tayo, at pagkatapos isama mo na yung 18 ex-soldiers Yan. na hayagang nagpahayag ng kanilang kagustuhan at kanilang kakayahan na mag-contribute sa ikahayag ng katotohanan sa likod ng maanumalyang flood control na yan. Yeah.